Secretary? Okay. I think yung binabanggit nyo dito sa Quezon City, parang mayroon ng dati na na-implement dito na yung kapag pinicturan yung isang suspect, automatic lalabas yung mga information. Dati sa Quezon City, panahon ni General Maranan, in-implement yun dito. Anyway, naikwento ko lang. Based sa information nyo talaga, Secretary, tumataas pa talaga yung kaso ng krimen? Kasi the President itself, sinabi niya gusto niya visible yung mga police. Kailangan mabilis yung responde. Ano ba to? Medyo meron bang hindi nag-coincide o hindi? Hindi. Yung sinabi ko kayo, may disconnect. Okay. Ang police lagi nagre-report crime solution efficiency, index crimes. Ang dami nilang nire-report na crimes eh. At laging good-looking ang report. But what is the only metric that matters? Isa lang naman ang metric importante. Do the people feel safe? Ayan lang yun. Lahat ng statistics pwede mo ibato. Pero isa lang. Do the people feel safe? Ayan ang aim namin. It's not just about presenting statistics. Hindi pwede yung numero mo, ang galing mo, ang galing ko, ang galing ko, ang galing ko. Hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo. Ang galing nyo, ang galing nyo. Hindi pwedeng kabilang. Dapat pati sila. Okay. So, may time frame ba kayo para masabi nyo na nararamdaman na ng tao itong i-implement natin? Give us 3 months, I think, na nararamdaman na ng mga tao yan. 3 months? Okay. Thank you po. Okay. Any more questions? Sir? Good morning po, Secretary. Jason Segales po, Inquirer.net. For the sake lang po na ma-outline po natin ano pong difference between yung before and after, ano pong difference po natin sa police deployment po natin in terms of nitong meron ng intensified na police visibility program po tayo. I think si Colonel, as a general. Good morning. Of course, there will be a big difference before and after. Because dito po sa intensified police visibility po natin, nagdagdag tayo ng mga i-deploy sa kalsada. And we adjusted the time. Kung dati alas 7 or alas 8 yung relieving time natin, ngayon magdi-deploy tayo as early as 4 to 4:30 a.m. In time na yung mga kababayan natin ay papasok doon sa pinapasukan nilang trabaho. Then paglabas nila, makikita na nila yung police natin. Then pag nakita nila yon, eventually ma-appreciate nila yung presence ng ating kapulisan sa kalsada. And to reinforce doon sa sinabi ni SILG kanina is siguro hihilingin namin yung tulong ninyo as media practitioners na ito yung ginagawa ng kapulisan. Yun nga yung may gap kasi. Maganda yung ginagawa natin, nag-improve. Actually, what we are reporting na improvement ng mga index crime is based on record ito. Yun sa SIRAS po natin, doon pumapasok ang krimen na nangyayari. Compared to the previous year, for the first 6 months, bumaba po ng 23.13%. Bakit sinasabi ng community na hindi nila nararamdaman? Why? Hindi kasi natin nagkulang, may pagkukulang doon sa dissemination na ito yung actual na nangyayari. And we are asking of course, your help para may kita natin doon sa mga kababayan na ito yung true picture. Kasi ang na-sensationalize lang talaga is yung mga nangyayari. Kung may krimen, yun ang sensationalize na nangyayari. Pero based on record, bumaba. Kung may atake na lumalala ang krimen, ano yung nagiging basis nila? Ang basis nila, yung nakikita nila sa internet, sa social media, na most of the time, yung napopost doon is rehash eh. Ipinangyari na 2 years, 3 years ago, ipinost ulit, ang impression ng tao is kagaganap lang na krimen, which is hindi naman. So, of course, we request your help para ito yung actual na nangyari. For the first, from November to May 23, 2025, the focus crime decreased 23%. That is 779 crime incidents ang diferensya compared to the same period last year. So bumaba po talaga ang krimen. The only problem is dapat may parating natin sa tao na ito
yung sitwasyon. Hindi ito na nababasa nyo lang sa internet, which is some of those crimes are kuminsan fake news. Just like yung lumabas doon sa social media na allegedly na hold up from yung Lubang restaurant from Eastern, yung sa may San Juan, which is, it is a fake news. No other than yung restaurant ang nagpost na walang ganong pangyayari na hold up. Pero may lumalabas sa social media. Mas maraming lumalabas sa social media na hindi ka panipaniwala. Na krimen na nangyari na hindi naman nangyayari. Those are fake news. So, bumaba po. I tell you, bumaba po ang crime incidents natin for last 6 months. Follow up lang po, RD, sorry. Yung nabanggit niyo po kanina, nadagdagan po yung deployment po natin. Meron po ba tayong numbers? Actually, nagdagdag po tayo ng halos 500 na within Metro Manila. Kasi ang one-time deployment po natin is 10,000 plus, then we will add 10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay i-deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng kalsada, yung may high density na mga lugar, and at the same time, yung kung saan talaga pumupunta ang mga tao. And let's make sure na yung mga pulis natin ay andun talaga. May red teaming operations po tayo na nagkakandak ng inspection, of course, to make sure na yung mga pulis natin andun sa poste po nila. Then the moment na wala po sila doon kasi they will be sanctioned administratively. They will be subjected for investigation. Thank you po. Kay SILG naman po, sir, yung balik lang po ako dun sa Unified 911 system po, no, if I'm not mistaken po, meron pong 911 system po dun sa PNP Command Center. Yung pinopropose niyo po bang unified na 911 system, would this be under the DILG alone or sino po magmamanage? It will be under the DILG. Kasi lahat ng response units yan, fire, local government, ambulances, DFP, lahat yan nasa ilalim ng DILG. So DILG na siya. What would happen po dun sa nasa PNP Command Center po? They will become command centers. Doon namin ibabato kung anong response, kung anong situation para sa mga police, may BFP. Iba-iba yan eh. Iba-iba ang tatawagan yan. Sir, siguro kung mapibigay lang po natin ng specifics, if base po dun sa naging takbo po dun sa PNP Command Center, pag tumawag ho, no, tama ho ba na dadial ho sa 911 and then may itadial pa ho kayo kung police response ho bang kailangan? Hindi, isa lang. Isa lang. Isang ano lang yan. Isang operator lang. Diretso na po siya. Diretso na siya. Again, we're gonna deploy the latest technology in the world. Pwede streaming, pakita mo kung ano nangyayari sa'yo. May geolocator para malaman kung nasaan ka. Kasi ang experience niyan sa PNP, 60% of the calls are pranks. Ito, malalaman ka kung nasaan ka tumawag, kung sino ka, kung anong tinawag mo. And then, mas magiging efficient ang pagtakbo ng 911. Last sir on my end, meron po ba tayong number of dispatchers or centers po na minamata natin for the rollout po sa July? Sa July is 3. We started Region 1. We start with Region 1, NCR, Greater Metro Manila. That includes Cavite, Laguna, Rizal. Region 7. At saka BARM. Okay, next question, please. Morning po, sir. Mark Gabriel po from Net25. SILG, isa sa mga contributor ng mga crime, yung mga small-time drug vendor. And then lately, sabi ng Pangulo, gusto niya na pagtuunan na ng pansin yung operation sa mga maliliit, lalo yung mga nasa street level. May plano na po ba kung paano i-implement? Meron na. I think si General Brin will explain. Kanina lang, tinanong ko kung ano nangyari. So, he has a better grasp. Actually, ginagawa na natin na nagko-concentrate tayo doon sa street level. Kasi we have to understand na hindi mo naman makukuha kagad yung malaking isda eh. You have to begin doon sa baba. Then pag nakuha mo yung maliit, doon po lumalaki po yung mga huli natin. So yung street level po is matagal na po natin ginagawa. As you understand, dito po sa amin, sa presinto is talagang ang operations is concentrated sa street level. The moment na mas malaki yung target, ini-elevate nila sa regional level yung trabaho. Kasi andun po yung resources at saka yung operatives natin pwedeng mag-operate anywhere sa NCR, sa region. So, alisin natin yung notion na
makukuha mo kagad yung malaking isda. Dapat talaga magsimula ka sa baba. Pag nahuli yung maliit, ichuchucho niya yung mas malaki kung saan niya kinukuha. Pag nakuha mo ulit yun, kung saan din niya kinukuha. Then pag nakuha mo doon, ituturo niya kung sino yung distributor niya. Then eventually, makukuha yung nasa taas. Ganun po yung system na viral po. Sir, parang initially nasabi, kasama sa plano yung pakikipag-coordinate sa mga batak para i-revalidate yung mga nasa listahan. Nasimula na po ba? Actually, continuous din po yung sa Barangay Anti-Drug Abuse Council natin. Katulong po natin sila doon sa operation natin sa against illegal drugs. Sa kanila po nanggagaling talaga yung mga information at saka kuminsan sa kanila po nanggagaling kung sino po yung targets natin doon sa barangay. And we have to understand na yung mga members po ng BADAC ay sila po nakakakilala doon sa mga residente nila sa barangay. In turn, sila po ang nagre-report doon sa kapulisyahan kung sino yung target na dapat tirahin. So, malaki po yung naiambag po ng BADAC sa drug operations po natin. Yung tirahin hindi EJK yun Tirahin ibig sabihin na arrestin. Okay, just to be clear ha. Just to be clear. Okay? Okay. Dahan-dahan ka sa language. Nakakataba ka wrong message yan Diba? Okay. Sige. SILG, if you allow other topic sana. Okay. Sir, less than 2 weeks Bag lang love life Sir, less than 2 weeks na lang ang term extension ni General Marbil. On your part, meron ba kayong isinumiting recommendation? Wala. It's his choice. Sir, pag hiningan ka ng Recommendation. usually kasi nangihingi sa anak po. Nag-usap na kami and may napupusuan na siya pero hindi na lang natin announcement niya. Pero sir, ano bang qualification ng Chief PNP ang kailangan niya? Basta general and above, honest, good track record, firm grasp on police matters, and a good vision for the PNP ang kailangan natin. Ang nangyayari kasi sa atin, a tenure of a chief PNP will only last 1 year, a little more than 1 year. Kailangan natin merong continuing vision na may buy-in ng lahat ng PNP as the years go by. Ngayon kasi pa-iba-iba Every year, ibang directive. Every year, ibang vision. Every year, ibang mission statement. My goal is that isa na lang ang mission statement, isa na lang ang directive, isa na lang ang direction, no matter who the chief PNP is. Next question. Advantage ba yung may mas mahaba pang natitirang term? Yes, mas advantage yun. Magsasaad kami ng PNP reform law kasi nung sinulat ng PNP INP integration law, that was 1992. Nung panahon na yun, wala pang social media. Nung panahon na yun, ang per capita income ng Pilipinas ay less than $1,000. Nung panahon na yun, ang population ng Metro Manila, mga 6 million lang. Ngayon, 13 million na. Yung panahon na yun, ang access sa barel, hindi kasi laki. The world has changed and the law has to change with it. Okay, the gentleman, please. Secretary, very quick follow-up lang, sir, tungkol sa emergency 911, sir. Okay. Dito po. Opo. Kailangan pa ho bang ng isang administrative order, department order, para ba ma-atim natin na pag nagbago na ng liderato, mapapago na naman, walang continuity? Hindi, ano na yan? It will be integral sa operations ng DILG, ang 911. Integral na siya as part of the operations of the DILG itself. No matter who is there, if it's me, it's not me, whoever's next, kasama din sa system. Kasi continuing, continuing investment. So, hindi pwede sabihin na 1 year lang yan, tapos susunod, papalitan na naman. It's a 10-year investment plan para magawa yan. Next question, please. Good morning po. Yes, sir. LG, this is Almar Dangilan from Jaryo Hataw. Almar Dangilan po. Tatanong ko lang po, is there
PNP politics? It's always been political. It's a very political organization. Hindi mawawala yan. Yan. Kasi alam naman, here sa NCR na lang po, alam naman natin na QCPD has been implementing 3 minutes response. Yan yung isa sa legacy na iniwan ni General Torre po dito. And now, siguro hindi naman lingid sa kaalaman ng NCR na meron ho ito. Why do we still wait for yung galit, I mean quote and quote, galit of the President to implement the 5-minute response rather than noong pa man sana ay inadapt na yung 3 minutes po? Let's not talk about what could have happened, what should have happened. Let's talk about what will happen. Mangyayari na eh. You're asking for blame. Naghahanap ka na may kasalanan eh. Bakit hindi nangyari dati? Hindi ganoon. Ang tanong mo, what will happen now? Kasi yung tanong mo parang misleading yan eh. Hinahanap mo na kung sino may kasalanan. Hindi yun yan. We are not fault finding. We are solution providing. Iba ginagawa natin. Okay? Thank you po. Next question, please. We'll have the gentleman ask first and then you, ma'am. Go ahead. Okay, go ahead. Last two. Okay na lang. Kain muna tayo. Alas 4 pa lang. Nasa kalyo na tayo eh. Okay. We have time for 2 more questions. So, Okay na. okay, sir and ma'am. Yeah. Sir, follow up lang ako dun sa GPSP post. Isang question lang. Sir, may mga nagulutang na pangalan, 4 yun. Dota. Andun ba, sir? It's with the President. It's not with me. So, tingnan natin ni President. Siya na magsasabi. Okay, sir. Sir, Vince Lopez from Manila Standard po. Sir, sundot ko lang sa question kanina ni Sir Mar Gabriel. Nabanggit niyo po Yung mga terms dito, tira, sundot. Ano ba talaga? Taka ako sa mga press conference na to eh. Sir, nabanggit niyo po kanina na makikipag-ugnayan po tayo sa mga LGUs, particularly din po sa mga badak. Ano po ang magiging hakbang po ng DILG at PNP? Aminin na po natin may mga LGUs officials na involved din po sa suspected illegal drug trade. Ano po magiging hakbang po ng DILG doon, sir? Well, that's a problem we will cross when we get there. Pero kasi yung mga lumang mga listahan ng previous administration, katulad si Mayor Mabilog, was very unfair. So kailangan may validation talaga ang listahan na yan. Kung sino ang... Pero as of now, parang wala eh, no? Wala kaming nakikita na involved na current. Tingnan natin sa mga newly elected. Pero sa mga previous, wala. Walang ano. Wala kami nakita. Rambo Labay po, Secretary ng DCXL, RMN. Doon siya pinakita kanina po, Secretary. Sa tingin nyo ay satisfied kayo doon sa responde ng mga pulis doon sa 3 minutes? Ano yan eh? Pwede mo sabihin na yan, sa Quezon City ang galing. Ang aim natin, buong Pilipinas ganito. I am very happy with the way QCP did it. Pero ang aim talaga natin, hindi lang Metro Manila, dapat buong Pilipinas. So it starts here. Best practices, downstream, pababa. It starts here. Yung crime database nila, meron sila. It has to download. Ayan ang importante. Ang may hirap kasi sa naging practice ng PNP, dahil sa bilis ng promotion system nila at reassignment, walang continuity of program. Ngayon, magkakaroon tayo ng master program para ang PNP plans of action ay mas stable at may continuity. Speaking of continuity, doon ba pagbabasihan doon sa merito ng accomplishment ng police? Yan ang babaguhin natin. Hihingin ko sa bagong Chief PNP at sa liderato na gumawa ng bagong criterion for evaluating the performance of policemen. Ngayon kasi ang criterion
ay hindi siya responsive sa kailangan ng tao. Ang arrest rate nila, ang solution rate nila, iba-ibang metrics eh. But we have to come up with a metric na responsive sa kailangan ng tao. Okay. Next question, please. Okay. Hi, Secretary. Daryl Sarmiento from ABS-CBN po. Sir, kanina you made mention na ito lang yung umpisa, yung sa NCR. Saan po, when we talk about the regional naman po na scale, ano yung uunahin natin? Saang region po natin target ito i-implement next, sir? NCR, Region 4, Region 7, Region 3, BARM. Ayan yung mga critical na mapupuntahan natin. Meron po ba tayong basihan specifically kung bakit yun yung mga napili natin? Ayun yung mga crime volume areas. NCR number 1 because of the density. Usually there's a pattern in density of population and crime occurrence. So dyan muna tayo magko-concentrate. Tapos the downstream yan sa lahat. Alright, thank you. Next question, please. Ayos na? Next question, please. This is your chance. Good morning, Secretary. Secretary, on the ground naman po kanina, aside from the QCPD, kamusta po yung monitoring nyo sa pagkilos po ng mga police on the ground? Well, we will know tomorrow. Siyempre, ngayon pala nag-uumpisa yung programa natin eh. But I'm confident General Birin has given sufficient instructions kung anong gagawin. Ang importante dito, as it goes on, ay makikita natin ang effect downstream sa mga tao. Remember, we cannot measure this in one day. We cannot measure this in 1 month. It will take maybe 3 months bago yung mararamdaman natin kung ang tao talaga ay nararamdaman nila na mas matiwasay na sa kanilang lugar. Ang problema kasi, baka akala nyo, one-time Ningas Kugon Flash in the Pan program lang to. It is a continuing program. So araw-araw ang monitoring nito, monthly ang reporting nito, at ipapresent namin sa inyo. And hopefully, the people will feel na mas safe na ang mga kalye nila. Okay, next question, please. Secretary, Alan Gatos po from GMA DCWP. Dito sa QCPD, 3-minute response ang pinatutupad dito, pero sa ang gusto ni Presidente 5 minutes. Anong susundin natin? Yung mas mabilis o yung 5 minutes? Madali kasi ang QCPD dahil compact ang city eh. Madali puntahan. So yung standards ng Quezon City ay ayun ang benchmark. Pero dapat ipaalala ko rin sa inyo that in less than 1 month, ibibid out na natin ng Unified 911 system para sa buong Pilipinas. Unified na. Ngayon kasi 35 ang emergency call numbers. Kung pupunta ka sa Quezon City, anong number sa Quezon City? 122. 122. Pag pupunta ka ng Makati, ano Makati? Iba rin. Ang San Juan, iba rin. So gagawa natin ano na siya, centralized. So the clock starts ticking once the dispatch of the 911 sends it to the proper station para mag-respond. And this is a regional basis. Hindi lang Metro Manila yan, buong Pilipinas yan. So ang metrics natin dyan, kung rural, iba. Kung urban, iba rin. Okay. So, sir, if in case fully implemented na itong response time natin, ano yung possible repercussion dun sa within 5-minute time gap walang nangyari at hindi naka-response kaagad yung mga police? Kasama yan sa metrics nila for promotion. Kasama yan sa performance metrics nila. Okay. Next question, please. Secretary Val Gonzales po, DZRH. Ang QCPD po, well-equipped po sila dahil malaki yung tulong na nakukuha sa local government units plus yung, siyempre, yung galing ho sa national. So, kapag kahoy pinatupad dun sa ibang mga probinsya, malamang meron ho sa kanila na may kakulangan ho dun sa resources. Will this mean na kailangan ho ng emergency procurement ho ng mga gamit like yung mga body-worn cameras, etc. po? Yung mga cameras na install? Sa next budget ng DILG, magre-reflect ang kailangan talaga ng buong Pilipinas. Lalo na sa capital outlay. Tapos, Secretary, follow-up lang dun sa iisang number na lang yung gagamitin.
Ito ho ba yung 911 na? Kasi noon pa man ay plano na po yun. At kung kailan ho magsisimula, Secretary? Makuha namin yung ibibid out, makukuha namin yung SARO mamaya. So within mga 6 to 8 weeks tapos na siya. So 911 na po ang gagamitin the whole Philippine archipelago? The whole Philippines. Ang features kailan- pwede siya live streaming pag tumawag ka. Pwede mo picturean kung ano nangyayari. May on standby na doctors tsaka paramedics para instruct kung anong gagawin. Meron rin siyang lahat ng police assets natin ay may push to call na radio at lahat may body worn cameras, lahat ng BFP on response. So it's a nationwide integrated response system. Kung nakikita niyo kasi dito, police lang ang nagre-respond. Pero wala yung fire, wala yung paramedics. Ito, integrated na ang public safety system ng buong Pilipinas, ang response system. Kailan po yung target rollout po nitong program na ito? I think July Region 1, NCR, Region 7, tsaka BARM. Tapos every month, all the regions, pinupuno na natin. Thank you very much, Secretary. Okay, next question, please. Okay, we'll take ma'am's question and then the gentleman on the right. So, ma'am? Good morning, Secretary. Leia Ilagan from UNTV. Sir, alam natin na maraming babantayan ang mga pulis. May mga MRT, LRT, mga kalye sa Metro Manila, at least dito lang muna sa NCR. Kaya ba itong isustain ng deployment ng PNP, sir? There are 225,000 policemen. If done right, kung tignan ng metrics, kung tignan ng heat map, kung saan ang high crime prone areas, kaya yan. With better technology and better data, kaya yan. And 24/7, sir. And 24/7. Sir, do you consider na humingi din ng tulong sa mga LGU? Of course. Kaya nga, DILG, Interior and Local Government, kailangan unified ang approach nila. Remember, good governance is good politics. If the local chief executives cooperate with the police and vice versa, and I mean cooperate, not utilize. Kasi yan nangyayari dyan, marami, ginagawang private art niya, police, nila, bata-bata nila. Bawal na yun. Kailangan they work together. There is a separation of powers, pero kailangan partnership yan to be effective. As an experience ko sa governor, experience rin ni ating Pangulong Marcos nang siya ay governor, kailangan partner mo ang police. Hindi mo bata yan, partner mo sa governance. So, sir, kailan natin makikita yung mga force multiplier na katulong ng PNP sa pagbabantay? You'll see it roll out in the next few months. Ito mga darating na linggo, makikita mo na. Kasi mga newly elected, meeting ko na rin. And lahat yan, meeting ko na. And gagawa kami ng cohesive plan of action and cohesive response scenario para sa lahat. Thank you. Next question, please, sir. Sir, good morning. Dave Abuel po ng TV5. Sir, from Camp Bagodiwad going here, you were able to visit two stations, BGC and Anonas. I believe you were able to talk to the station commanders po, sir, no? May nakita po ba kayong problema na kailangan solusyonan and good practices in that station na gusto niyo pong implement? Well, very impressive ang QCPD sa kanilang criminal information system. Kasi ngayon, can you believe it or not, the Philippines is a developing country. Almost there, yung maganda na. Pero wala tayong central database for criminals sa Pilipinas. That's number one. Wala tayong central database sa itsura. Wala tayong pictures nila. Diba? Buong Pilipinas yan, Ang aim ko within this year ay magkaroon ng central database at magkaroon ng app na yung police natin, basta pipicturean yung tao, alam kagad kung ano ang record niya. Picture pa lang, app pa lang, dapat makikita kagad, ma-access kagad yung data nila. In that way, kung mga checkpoint, kung may mga sisitahin, alam kagad kung anong history ng tao. Ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin tayong ganun. Kung na-aresto sa, lagay mo sa Taytay, Palawan, na-aresto mo ron, hindi mo alam kung may criminal record siya sa Makati. Kung nagtatago lang, pwede niya palitan ang pangalan niya
So ngayon, with the proper database, makukuha na natin lahat yan. Okay. Paano po natin i-implement yun, sir? Well, exactly. We have to use technology. We have to build out a system para magawa yan. And I'm a firm advocate of the national ID system to help fight crime. So I'm encouraging sa next budget malagay na yan na yung physical ID with all the proper biometrics kasama na. Thank you very much. And to officially close this morning's briefing, we now call once again Secretary John Vic Remulla for his closing statement. Maraming salamat sa inyo lahat. Gusto ko lang paalala sa lahat ay ito ay programa at direktibo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, it's time to act. It's time to make the people feel safe. It's time to make the streets safer. It's time to make the people's lives better. So ito ay ayon sa kanyang programa. At hindi to one-time, big-time event. It is a continuous, intensified, comprehensive approach to solving criminality in the city and the country. Thank you.